muli nasangkot sa kolisyon o banggaan ng barko ng China at Pilipinas sa pagkakatong ito malapit sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea August 19. Makikita natin dito ang sira na nangyari sa BRP Cape Engaño at BRP Bagakay. Matapos banggain ng dalawang barko ng China Coast Guard malapit sa Escoda Shoal lampas alas 3, Lunes ng madaling araw. Ayon sa Philippine Coast Guard, binangga ang BRP Bagakay sa magkabilang bahagi nito. Isang 2.5 feet by 3 feet na butas ang tinamo sa auxiliary room malapit sa auxiliary engine sa kaliwang bahagi nito. Nasira naman ang 13 extension post na may isang talampakang butas sa kanan bahagi ng barko. Mahigit 1 metrong butas naman ang nakuha ng BRP Engaño sa kanan bahagi nito. Bukod pa sa 40 cm damage sa engine exo sa bahagi rin yun ng barko. Sa ulat ng National Task Force for the West Philippine Sea, bandang 3:24 ng madaling araw, nasa distansyang 23.01 nautical miles timog silangan ng Escoda Shoal ang BRP Cape Engaño nang banggain ng Chinese Coast Guard vessel 3104. Pagsapit naman ng 3:40, dalawang beses namang binangga na isa pang barko ng China, ang BRP Bagakay sa magkabilang harapan ng bahagi nito. Mariin itong kinundena ng pamahalaan. We again condemn this deliberate attempt by the People's Republic of China to change the narrative and create their own scenarios on reality of what happened. Nilinaw ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa lang ng regular na routine resupply mission ang dalawang barko para sa mga tropang nakapwesto sa Lawak at Patag Islands. Itiniin din ng NSC at PCG na walang kinalaman ang dalawang barko sa BRP Teresa Magbanwa na nakaangkla sa Escoda. Escoda Shore, Sabino Shoal is very close to Palawan. It's 70 nautical miles off Palawan. No? So the presence of BRP Teresa Magbanwa there is critical because we are concerned with possible reclamation activities. We are concerned with possible illegal fishing, poaching in those waters. That's why the BRP Teresa Magbanwa is there, no, protecting our rights. We can just probably the main reason why the Chinese government thought that the two 44-meter vessels, 4410 and 4411, are proceeding to Escoda Shoal to reinforce the 9701. Naglabas ng dalawang video ng insidente ang China Coast Guard. Makikita sa bandang kanan ang barko ng China habang nasa kaliwa ang barko ng Pilipinas dahil kuha ito sa night vision camera. Hindi gaanong makita kung papaanong nagbanggaan ang mga barko, pero malinaw na nakakuha ng pinsala ang barko ng Pilipinas. Isinulong ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na dapat magkasundo ang Pilipinas at Amerika kung kailan maituturing na arm attack ang isang insidente para magamit ang provision ng Mutual Defense Treaty. This is not an arm attack, so we have to talk to our US allies to redefine what is the meaning of arm attack. How do we classify gray zone tactics? This is a gray zone tactic. Pinalibutan ng speedboat at rubber boat ng China Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa ng Pilipinas na nasa Escoda Shoal. Pangamba ng PCG, magiging mahirap ang resupply mission kung ganyan ang sitwasyon. Ilang oras pa lang ang nakakaraan matapos banggain ng China Coast Guard ang BRP Bagakay at Cape Engaño sa Escoda Shoal kahapon. Pinalibutan naman ng Chinese militia vessels, China Coast Guard at maliliit na speedboat at rubber boat ang BRP Teresa Magbanwa. Sa bilang ng Philippine Coast Guard, 5 rubber boat at 3 speedboat ang paikot-ikot at tila nagbabantay sa paligid nito. Sa di kalayuan, makikitang nakaangkla ang CGV 5202 at 4303 ng China Coast Guard bukod pa sa mga Chinese militia vessels. Ayon sa PCG, ang maliliit na rubber boat at speedboat ng China ay kapareho ng mga nangharang at bumangga sa mga rubber boat ng Philippine Navy sa resupply mission sa Barpi Sierra Madre noong June 17 sa Ayungin Shoal. They are so afraid with their own narrative
na we're going to reinforce our presence in Skoda Shoal and deploy additional vessel dito para samahan ng Teresa Magbanwa. Mula buwan ng Mayo, ilang beses nang inirereklamo at pinaalis ng China ang BRP Magbanwa sa Skoda Shoal na nagbabantay sa umano'y tangkang reclamation doon ng China. At dahil limitado ang supply ng barko ng PCG, kailangan hatiran ito ng supply ng tubig at pagkain. Pero magiging mahirap daw ang resupply kung nakaharang na sa palibot ang mga barko ng China. Madaling isipin na ang internet ay isang bagay na palagi nating ginagamit ng halos walang restriction. Isipin mo na lang kung gaano kakadalas gumamit ngayon ng internet. Ginagawa mo ito habang pinapanood mo ang video na ito. Bawat email na ipinadala mo, bawat scroll sa social media, bawat pagbisita sa Wikipedia, video game na nilalaro, at pelikula o kantang in-stream, lahat ay nakadepende sa stable connection mo sa web. Kaya, ano ang mangyayari kung bigla na lang mawala ang access na ito? Para sa iyo, ang pagkawala ng internet ay isang personal catastrophe na pumipigil sa iyo para magtrabaho, mawala ng mapaglilibangan, at hindi mo na maishishare ang mga nakakatawang video ng pusa sa Facebook. Pero para sa isang buong bansa, ang pagtanggal ng kontrol sa internet ay posibleng maging nationwide catastrophe na magdudulot sa isang bansa ng kahinaan sa pandaigdigang politika o global politics. Dito papasok ang US. Ang internet ay itinuturing na isa sa mga weapon na maaring gamitin laban sa pagpapalawak sa kalakal at militar ng China, at gagamitin ang weapon na iyon para maglunsad ng gera laban sa Beijing upang tuluyan ng alisin ito sa internet. Paano? Lahat ng iyon ay dahil sa mga undersea cables. Sa panahon ng Wi-Fi, ang internet ay halos nasa lahat ng dako. Parang hangin na nasa paligid lang natin. Naghihintay na pindutin ang isang icon sa isang cellphone para ikonekta ka sa buong mundo. Pero sa realidad, ang internet ay pinapagana ng mga kable na dumadaloy sa ilalim ng dagat na hindi maaabot ng karamihan maliban sa mga nagmamanufacture at nagsiset-up sa mga kable na ito. Ayon sa Time Magazine, mahigit 400 sa mga kabling ito ang maayos na naka-install sa ilalim ng dagat sa buong mundo, na nagiging network cables na may kabuuang haba na halos 750,000 miles kung pagdudugtong-dugtungin. Sa konteksto, 115,000 miles lang ang iniliit sa diameter ng araw ang pinakamalaking body ng solar system natin. Kapag pinagsama-sama, mahigit 95% ng global internet traffic ang hinahandle ng malawak na network na ito. At inilarawan ito ng isang law professor sa Cambridge University na si Surabhi Ranganathan na the out-of-sight arteries of globalization. Napakagandang paglalarawan. Kung wala ang mga kabling ito, walang internet. Hindi ito magiging ganap na entity na kilala natin ngayon. Isang entity na kayang suportahan ang pandaigdigang komunikasyon at kalakalan sa antas na nagpapahintulot ng tunay na kooperasyon sa pagitan ng mga bansa. Ang buong konsepto ng paglalagay ng mga kable na ganito kalalim sa ilalim ng dagat ay mistulang isang modernong himala ng teknolohiya. Ngunit ang totoo ay matagal nang umiiral ang konseptong ito. Halos 2 siglo na ang nakalipas. Noong 1859, inilatag ang unang transatlantic cable na nag-uugnay sa Ireland at Newfoundland sa Canada at nagbibigay daan sa telegraph communications sa pagitan ng dalawang bansa. Bagamat ang unang cable na ito ay madaling nasira at sa kalaunan ay naglaho ng taasan ng boltahe, isang bagong uri ng cable ang sinimulang ilatag noong 1865 na nagsilbing pundasyon para sa network na mayroon tayo ngayon. Noong 2023, ang bawat bagong kabling inilalatag ay kayang magdala ng 200 terabits ng data bawat segundo, na may data na tumatakbo sa mga fiber optic cables na halos kasinlaki lang ng isang hibla ng buhok ng tao. Ang bawat subsea cable ay naglalaman ng 4 hanggang 12 na mga fiber optic strands, depende sa lalim ng cable at antas ng proteksyon na kailangan nito. Maaaring hindi ito lalagpas sa lapad ng iyong hinlalaki.
Kahit sa mga lugar kung saan kailangang mas matibay ang mga cable, bihira lang silang lumampas sa lapad ng isang karaniwang pulso. Kahanga-hangang isipin na ang isang bagay na tila marupok ay siya palang may malaking papel sa pagbibigay ng access sa internet sa buong mundo. Kung tama ang pagkakagawa at pagkakalagay ng isang cable, maaari itong magtagal ng humigit kumulang 25 years. Isang gel coating sa paligid ng fiber optics sa loob ng cable ang nagbibigay tibay at seguridad sa kanila. Gayon din sa isang copper tubing sa loob na nagdadala rin ng kuryente sa pamamagitan ng cable. Ang plastic aluminum at sa maraming pagkakataon, ang bakal ay nakabalo sa paligid ng cable upang bigyan ito ng karagdagang proteksyon laban sa tubig alat na araw-araw ay bumabasa dito. Dagdag pa dito ang mga repeater na inilalagay 25 to 50 miles ang pagitan sa kahabaan ng mga cable na nagpapalakas ng signal habang naglalakbay ito. At tulad ng maraming halimbawa ng katalinuhan ng tao, ang mga cable na ito ay ginagawang armas na ngayon. Paano iyon nangyari? Noong February 2023, ang kumpanyang Subcom na nakabase sa US ay nanalo ng isang bagong kontrata upang mag-install ng isang subsea cable project na magsisilbing karagdagang koneksyon sa pagitan ng Asia at Europa. Mula sa Singapore hanggang France, ang proyekto ay nagkakahalaga ng $600 million. Sa unang tingin, maihahalin tulad ito sa isang halimbawa ng isang talentadong team ng mga installer na nanalo ng malaking kontrata. Ngunit, kung titingnan sa mas malalim na punto de vista, makikita mo kung paano ginagamit ng Amerika ang mga ganitong deal upang maglunsad ng silent war laban sa China. 3 taon bago nakuha ng Subcom ang kontrata upang ilatag ang cable na ito sa pamamagitan ng isang $600 million bid, ang HMN Technologies Company o HMN Tech ay malapit na itong makuha. Umabot na ito sa puntong napili ito para sa trabaho na may bid na $500 million, tinatayang mababa ng 1/3 sa bid ng Subcom noong panahong iyon. At hanggang ngayon, mababa sa $100 million na bid sana ipanalong kontrata ng Subcom. Kung ganon, bakit hindi nakuha ng HMN Tech ang kontratang napanalunan nito? Sa madaling salita, dahil ito ay isang Chinese company. Ayon sa Reuters, nagawang mag-alok ng HMN Tech ng napakababang bid dahil ito ay sinusuportahan ng Beijing. Kung nagkataong naipanalo nito ang proyekto, hindi lamang ito ang pinakamalaking proyekto ng HMN Tech, kundi isa rin ito sa mga kumpanya na may pinakamabilis lumagong subsea cable layer sa mundo. Bukod pa sa sariling paglago nito, ang pag-secure ng proyektong iyon ay magdudulot din ng magagandang bagay para sa ilang mga Chinese telecom companies. Lahat ay may interes na mamuhunan sa HMN Tech upang magamit nila ang bagong cable sa pagpapalawak ng kanilang naaabot. Ang kliyente sa cable na iyon ay isang consortium ng global firms na may kanya-kanyang interes na ma-installan ng cable. Kasama sa consortium ang China Telecom, China United Network Communications Group at China Mobile Limited. Kasama rin dito ang Microsoft at Orange, isang French telecom company, pati na ang iba pang mas maliliit na organisasyon. Ang akala ng karamihan ay tapos na ang deal dahil nakapag-focus na ang HMN Tech sa paglalatag ng cable noong 2020. Ngunit hindi iyon natuloy dahil nag-aalala tungkol sa posibilidad na gamitin ng China ang bagong cable upang mag-espiya sa data na ipinapadala nito. Sinimulan ng gobyerno ng US ang isang kampanya upang mapasakamay ang kontrata sa Subcom. Sa pamamagitan ng kombinasyon ng lobbying at pagbibigay ng mga insentibo, ang ilan ay maaaring tingnan ito bilang panunuhol sa mga miyembro ng consortium na gumagawa ng desisyon kung sino ang maglalagay ng cable. Ay nagtagumpay ang US. Ayon sa Time, gumawa ang US ng concerted effort para makuha ang panig ng mga telecom companies sa bidding process na sinasabi pa ng media outlet na tapos na ang sanction. Napaulat na ang US Trade and Development Agency o USTDA ay nag-alok ng tinatawag nilang training grants sa 5 kumpanya ng telecom na kasali sa consortium.
Ang kabuuang halaga ng mga grant na ito ay $3.8 million. Ngunit may kapalit. Makukuha lang nila ang pera kung pipiliin nila ang Subcom para sa kontrata ng cable. Tinanggap ng 5 kumpanya, ang Bharti Airtel, Telecom Egypt, Djibouti Telecom, Divyahi Raja Gegulhin at Sri Lanka Telecom ang alok. Sa usaping sanction, binalaan din ng Washington ang ilang miyembro ng konsorsyum na papatawan nila ng mabigat na parusa ang HMN Tech. Kung tutuusin, ang mga parusang ito ay napakabigat na posibleng malagay sa alanganin ang puhunan ng bawat miyembro sa proyekto. Kaya't mas mainam na sumama na lang sa Subcom para masiguradong hindi masasayang ang milyon-milyong dolyar. Hindi ito basta-basta pagbabanta lamang. Noong 2021, iniulat ng Reuters na isinama ng Washington ang HMN Tech sa listahan ng mga kumpanyang papatawan ng parusa sa kadahilan ng ginagamit ng kumpanya ang teknolohiya ng Amerika para sa modernisasyon ng hukbong sandatahan ng China. Ang pinagsamang insentibo at sanctions ay tila isang lantarang taktika ng US. Taktika na naging matagumpay. Nanalo ang Subcom sa kontrata at ang HMN Tech ay basta na lang iniwan. Isa na naman yung tagumpay para sa US pagdating sa tunggalian sa undersea cable. Bakit isa na namang tunggalian? Dahil hindi iyon ang unang pagkakataon na ginamit ng US ang kapangyarihan nito sa politika upang masiguradong hindi mananalo ang isang kumpanyang pag-aari ng China sa isang kontrata para sa pag-install ng mga cable na ito. Mayroon pang isang espesyal na grupo, ang Department of Justice, ang Committee for the Assessment of Foreign Participation in the United States Telecommunications Services Sector na itinalaga para asikasuhin ang trabaho. Tinatawag ito sa colloquial terms na Team Telecom, kung saan ang tanging layunin ng grupong ito ay hadlangan ang mga kumpanyang pag-aari ng China na manalo sa mga bidding para sa pag-i-install ng mga kable kung saan dumadaloy ang internet. Ano ang resulta ng trabaho ng grupong ito? Ayon sa Reuters, nagawang guluhin ng Amerika ang hindi bababa sa 6 na kasunduan sa cable. Lahat ay kinasasangkutan ng HMN Tech upang pigilan ng Chinese company na manalo sa mga deal. Ang panggugulong ito ay nakafocus sa mga cable na mag-uugnay sa US at sa mga teritoryong pag-aari ng China na nauwi sa muling pagre-route o pagtigil ng mga proyekto. Ngayon, simple lang ang tanong, bakit? Malinaw na may pakinabang ang US sa silent war nito ukol sa kakayahan ng China na maglagay ng mga undersea internet cables. Ngunit bakit umabot pa sila sa pagbabantang magpataw ng sanksyon sa mga Chinese companies na kayang magtayo ng mga cables na ito? May ilang dahilan. Una, paniniktik. May magandang dahilan ang US na maghinala ukol sa gusto ng China na makialam sa datos na ipinapadala sa pamamagitan ng malalaking cable na ito dahil mayroon itong history ng paggawa ng parehong bagay. Noong 1970, inilunsad ng US ang Operation Ivy Bells. Ipinadala ang USS Halibut submarine sa malalim na bahagi ng Sea of Okhotsk na nasa teritoryo ng Soviet. Kabilang sa operasyon na ito ang pagpapadala ng isang maliit na pangkat ng mga diver na sisisid ng 400 feet pababa sa ilalim ng dagat. Ang bawat diver ay may simpleng misyon. Hanapin ang isang cable na may diameter na 5 pulgada na siyang ginagamit para magpadala ng mensahe sa pagitan ng mga base militar ng Soviet. Hindi ganun kakomplikado ang misyon. Ang totoo, naghanap ang USS Halibut ng mga palatandaan na nagbabala sa mga barko ng Soviet na huwag magbaka sakaling umangkla dahil maaaring ikasira ito ng mga cable na naging daan naman sa mga crew para ma-estimate ang lokasyon. Mula dito ay sumisid sila. Sa kalaunan, natagpuan ng grupo ang cable at nag-install sila ng isang listening device. 20 feet ang haba sa cable nang hindi natutusok ang casing nito. Mula noon, nagpapadala na ang US ng mga Navy diver papunta sa device na ikinabit para kunin ang mga recording nito at palitan ang mga tape. Bawat recording ay naglalaman ng mahahalagang impormasyon na magagamit sa Cold War. Ngayon, kailangan na ng kaunti pang pagsisikap para makapag-tap sa isang undersea internet cable.
Karamihan sa mga kabling ito ay ini-installan na rin ng mga underwater sensors kung saan ay kayang tukuyin kung may submarine o diver na lumalapit. Ngunit hindi yun nakapigil sa ilang mga bansa na nagtatangka pa ring mag-espiya. Noong 2015, sinabi ng US na natukoy ng mga sensors nila ang ilang Russian submarines na naglalayag malapit sa ilan sa mga communication cable nila. Parehong sensor na nakadetect din ng mga spy ship na posibleng naglalaman ng mga espesyal na underwater vehicle na idinisenyo para sirain ang mga cable. Mayroon ding mga ulat, bagamat hindi kinumpirma ng militar ng US, na ang USS Jimmy Carter sub ay may ilang uri ng advanced cable tapping technology. At syempre, hindi nakalampas sa pansin ng Amerika na gumugol ang China ng ilang taon para sa pagpapalakas ng puwersa ng kanilang submarine. Malamang dahil iyon sa kanilang pakay na isabotage o itap ang mga undersea cable ng Amerika. Sa totoo lang, ang pagtap o pagsira sa isang undersea cable ay mahirap, ngunit hindi imposible sa panahon ngayon dahil sa pinagsamang underwater sensors at encryption technology. Pero walang pakialam ang China kung sila man ang may-ari ng cable o kung kaya nilang impluwensyahan ang kumpanyang nasa likod nito hanggat makukuha nila ang mga sensitibong datos mula rito. Iyon ang ikinababahala ng US. Dahil sa pagpapahintulot sa HMN Tech na mag-install ng mga cable na mag-uugnay sa kanila o sa mga bansang itinuturing nilang kaalyado, posibleng malantad ang kanilang mga lihim sa pamamagitan ng mga cable na in-install ng China. Kaya naman, may mga organisadong kampanya at sanctions laban sa HMN Tech. Gayunpaman, hindi lamang ang posibilidad ng paniniktik o maski pananabutahe ang dahilan kung bakit gusto ng US na kontrolin ang mga cable. Ang pagtatangka ng Amerika na kontrolin ang pag-install ng mga cable ay hindi lang isang depensibong hakbang laban sa paniniktik ng China. Isa rin itong opensibong hakbang na nagbibigay kakayahan para subaybayan ang komunikasyon ng China. Isang halimbawa, ang proyektong napanalunan ng Subcom mula sa HMN Tech. Ang linya ay itinatayo ngayon ng isang kumpanyang pag-aari ng Amerika. Ito ang nagkukonekta sa Singapore sa isa sa mga pangunahing kaalyado ng Amerika. Hindi malayong mangyari na itrack ng US ang mga datos na ipinapadala sa cable na iyon, bagay na useless para sa Chinese military. Parang hindi ka panipaniwala dahil ang US ay may mga batas tungkol sa ganitong bagay. Ang karapatan sa privacy ay nakasaad sa konstitusyon ng naturang bansa. Kaya't siguradong hindi nila gagawin ang paniniktik sa mga datos na ipinapadala sa pamamagitan ng malalaking internet cables na ito. Ngunit ang paggawa nito ay nangangahulugang pagbusisi sa mga datos na mismong ang milyon-milyong mamamayang Amerikano rin ang nagpapadala. Totoo yan. Pero hindi rin maikakaila na may mga nauna ng halimbawa ang US sa ganitong usapin. Noong 2010 ay nasangkot ang US sa iskandalo ng National Security Agency o NSA ukol sa pagbuo ng isang napakalaking database ng mga record ng telepono ng mga Amerikano. Minanmanan nila ang sarili nilang mga mamamayan, kunwari para labanan ng terorismo. Pero sa ginawang ito ay nilabag nila ang right to privacy na dapat tinatamasa ng bawat Amerikano. Sino ang makapagsasabi na hindi nila ito gagawin ulit sa mas malakihang senaryo? Ang totoo, ang tatlong pinakamalaking kumpanya na nag-i-install ng subsea cables ay ang Subcom na pagmamay-ari ng isang American company. Pati na rin ang Francis Alcatel Submarine Networks at Japan's NEC Corporation. Ang France at Japan ay mga kaalyado ng Amerika. Ang Japan ay meron ding malaking problema sa seguridad na may kinalaman sa China. Malamang na ang pagpapanatili ng dominasyon ng tatlong kumpanyang ito ay nagbibigay rin sa US ng option para makialam sa web communications kung kinakailangan upang hadlangan ang mga ambisyon ng China. Bagamat ito'y puro haka-haka lamang, malinaw na ang layunin ng Amerika na manatiling itsapwera ang China sa larangan ng subsea cables ay hindi lamang para sa kanilang sariling proteksyon, kundi para palakasin din ang kanilang puwersa.
Dagdag pa rito ang mga benepisyong pangkomersyal na dulot ng paghadlang sa mga Chinese companies. Makikita ang mga benepisyong ito sa isa pang halimbawa ng pakikialam ng US sa isang proyekto na may kinalaman sa China. Isang set ng 4 na cables na nakatakdang mag-link sa Hong Kong at US. Mula noong 2020, nagawa ng American Telecoms team na ipatigil ang lahat ng 4 na proyektong ito ng cable, di umano'y dahil ang pagkonekta sa Hong Kong ay magbibigay ng access sa China sa datos ng Amerika. Noong 2019, naglunsad ang Beijing ng crackdown sa seguridad sa Hong Kong na dapat ay isang special administrative region na nag-ooperate sa ilalim ng sarili nitong batas. Ang crackdown na iyon ay nagdulot ng mas pinaigting na surveillance. At natural lang na mag-alala ang Washington sa paniniwalang ang surveillance na iyon ay posibleng umabot sa mga cables na dapat ay magkokonekta sa Hong Kong at US. Sinabi pa ni Devin De Backer, isang senior member ng Team Telecom, na ang pagkansela ay nagmula sa paraan kung paano winasak ng China ang autonomy ng Hong Kong, na pangunahing nagbigay ng all-access path sa American data kung sakaling natuloy ang proyekto. Sa pagkansela sa proyekto, iniwan ng Team Telecom ang ilang mga taga-suporta nito, kasama na ang Meta, Amazon at Google na galit na galit. Nagtulungan pa nga ang Google at Meta upang ipaglaban sa Federal Communications Commission o FCC ang argumento na maaaring harangin ng China ang data na ipinapadala sa mga cables. Pero ang argumento nila na walang suporta at haka-haka lamang ay hindi umubra. Ngayon, ang mga cables na dapat magkonekta sa Hong Kong at Amerika ay nakatiwangwang na lamang sa ilalim ng dagat. At ang ilang proyekto kung saan nag-invest ang mga higanting tech tulad ng Google at Meta ay napigil. Halimbawa, ang Pacific Light Cable Network na orihinal na dapat kasama ang Hong Kong Cable ay magpapadala na lamang ngayon ng data mula US patungo sa Taiwan at Pilipinas. Ano ang kinalaman ng lahat ng ito sa komersyalismo? Sa totoo lang, mukhang sinisira ng US ang sarili nitong mga kumpanya. Ang Google, Meta at Amazon ay pawang mga American businesses sa pagpilit na isantabi ang proyektong ito. Pero para sa US, wala silang nagawang mali sa kanilang sariling kumpanya. Sa halip, nakamit pa nga nila ang dalawang layunin. Una, sa ginagawang pagpigil sa cable na magkokonekta sa Hong Kong at US, nagagawa nilang ihiwalay ang isang teritoryo na kontrolado na ng China mula sa mga oportunidad sa negosyo. Sa madaling salita, hindi magagawang i-access ng Hong Kong ang mabilis na internet na garantisadong maibibigay ng mga bagong cables na ito. Ang tawag dito ay technological decoupling, na ang layunin ay ihiwalay ang China at mga teritoryo nito mula sa natitirang bahagi ng mundo, lalo na pagdating sa undersea network ng internet cables. Dahil napakalakas ng financial infrastructure ng Hong Kong, ang pagkansela sa proyektong ito ay pumuputol sa isang potensyal na mahalagang link sa negosyo. Pangalawa, ang pakikialam ng US sa proyektong ito at sa iba pang deep sea cable projects ay malinaw na may malaking epekto sa HMN Tech. Sabi ng Reuters, ang kumpanya ay nagsupply ng 18% ng mga cables na inaasahang magiging operational sa loob ng 4 na taon mula 2018 hanggang 2022. Ngayon, 7% ng mga cables na lamang at kasalukuyan pang dinedevelop sa buong mundo. Ito'y nangangahulugan na posibleng nawala sa kanila ang daan-daang milyong dolyar, kung hindi man bilyon. Sa Subcom pa lamang ay nawalan na sila ng $600 million at mawawalan pa sila ng mas malaki. Ibig sabihin, mas maliit na pera ang mapupunta sa China. Ang resulta nito ay pawang maganda para sa US dahil patuloy na ginagamit ng China ang lakas pinansyal nito upang palakasin ang kanilang militar at palawakin ang kontrol sa global commercial operations. Kaya, ang nakikita natin dito ay isang digmaan. Pero hindi ito ang karaniwang digmaan na alam natin. Ito ay isang kakaibang uri ng proxy war. This term refers to a conflict where two opposing countries or parties support combatants that serve their interests instead of engaging directly in the conflict.
sa aspeto ng teknolohiya na may malaking papel sa pagtukoy kung ang US o China ang magtatamo ng dominasyon sa militar at komersyo sa mga darating na taon at seryoso ang US sa digmaang ito. Sa tulong ng telecoms team at official legislation na kumikilala sa kanilang pagsisikap na manguna sa industriya ng undersea cable, lantaran ng isinusulong ng US ang dati ay silent war. Ipinapahayag nila sa buong mundo, lalo na sa China, na balak nilang kontrolin ang access sa internet dahil ang kontrol na iyon ay magiging mahalaga sa hinaharap na geopolitics ng isang mundong lalong umaasa sa teknolohiya. Sa lahat ng ito, syempre, hindi basta-basta nakaupo lang ang China sa isang sulok. Sa halip na mag-focus sa mga cables na hindi nila kontrolado o anumang bagay na may koneksyon sa US, ibinabaling na lang nila ang atensyon sa kanilang sariling teritoryo. Halimbawa, sa isang ulat ng Reuters noong April 2023, sinasabing ang ilang mga state-owned telecom firms ng China ay nagtutulungan sa isang $500 million na proyekto na maglalatag ng mga cables upang ikonekta ang ilang bansa sa Asia, Europa at gitnang silangan. Ang network na ito ay magiging isa sa pinaka-advance sa mundo at higit sa lahat, mukhang walang non-Chinese companies ang kasali. Ang cable na ito ay magkokonekta sa lalawigan ng hainan sa Hong Kong bago maghiwalay sa ilang sub-cables na aabot sa Pakistan, Saudi Arabia, Singapore, France at Egypt. Ang HMN Tech ang magiging responsable sa konstruksyon nito. Ito ay isa sa mga estratehiya ng China sa tinatawag na Undersea Cable Wars. Maaring isama ng China ang mga proyektong ito sa Belt and Road Initiative o BRI, isang malawakang programa ng infrastruktura kung saan nagpapahiram sila ng pondo sa mga umuunlad na bansa para makapagtayo ng mga bagong pasilidad. Marahil, ang mga cable na itatayo ng China ay magiging bagong bahagi ng programang ito na magbibigay daan sa kanila na magtatag ng ugnayan sa ibang bansa sa pamamagitan ng mas mabilis na internet na magagamit nila sa hinaharap na mga labanan kontra US. Ang Great Firewall ng China ay isa pang estratehiya na matagal nang ginagamit ng Beijing upang malampasan ang pakikialam ng US. Nakatuon ito sa censorship kung saan pinipigilan ang mga mamamayan ng China na makapasok sa mga website na naglalaman ng impormasyong ayaw ng Beijing na malaman nila. Ang isang ulat mula sa BBC noong 2019 ay nagbigay ng halimbawa mula kay Hyunjin Seo, isang associate professor sa journalism mula sa University of Kansas. Noong July 2018, habang nasa Beijing si Professor Seo, binanggit niya ang pambobomba sa isang embahada ng Amerika sa Beijing. Wala ni isa sa kanyang mga kaibigang Chinese ang nakakaalam nito dahil hindi lumabas ang balita sa kanilang mga feed. Ang firewall na ito ay bahagi ng plano ng China na mag-operate ng sarili nitong bersyon ng internet. Isang bersyon na eksklusibo para sa mga mata ng Chinese at maaaring gamitin bilang isang propaganda tool sa halip na isang plataporma kung saan makakahanap ng impormasyon mula sa buong mundo. Isama pa ang diskarte ng China na magtayo ng mga undersea cable na hindi kayang kontrolin ng US. At nandyan pa ang Taiwan para sa mga naniniwalang hindi kayang gawin ng China ang mga taktika na kinatatakutan ng US. Kailangan lang pakinggan ang mga hinihinalang ginawa ng China sa Taiwan noong unang bahagi ng 2023. Noong Marso ng taong iyon, maraming residente ng Matsu, isang maliit na isla ng Taiwan na malapit sa China, ang nawalan ng internet. May nangyari sa dalawang submarine installed na internet cable na nagkokonekta sa 14,000 na residente ng isla sa web. Ayon sa National Communications Commission ng Taiwan o NCC, iisa lang ang suspect nila, ang China. Ayon sa NCC, dalawang barkong Chino ang responsable sa pagputol ng mga cable na nagbibigay ng koneksyon sa Matsu. Ang una ay isang maliit na bangkang pangisda na pinaniniwala ang naglayag ng 31 miles palabas ng dagat bago sinadyang sirain ang isa sa mga cable. Noong February 8, isang Chinese cargo ship ang tila nagpatuloy sa pagsira sa pangalawang cable.
Bagamat hindi direktang inakusahan ng Taiwan ang China, nag-iwan naman ito ng pataan sa pamamagitan ng kanilang mga pahayag para isipin ng mga tao na maaaring aksidente lamang ang pagputol. Pero ang totoo, naghahanda ang Taiwan sa posibilidad na putulin ng Beijing ang kanilang access sa internet bilang isa sa mga unang hakbang sa isang pagsalakay. Sa mundo ngayon, madaling ipalagay na kasing halaga na ng pagkakaroon ng access sa kuryente ang pagkakaroon ng access sa internet. Dahil dito, anumang digmaan sa pagitan ng US at China ay malamang na isasagawa hindi lang sa ibabaw ng dagat, kundi pati na rin sa ilalim nito, kung saan maaaring salakayin ng mga hukbong dagat ng dalawang bansa ang mga undersea cable ng internet para makakuha ng kalamangan. Naghahanda ang US sa posibilidad na ito sa pamamagitan ng pagtatangka na makuha ang kontrol sa pinakamaraming cable hanggat maaari. Lumalaban naman ang China sa pamamagitan ng pagtatayo ng sariling mga network labas sa kontrol ng Amerika, habang ipinapakita na kaya nilang maglunsad ng ganitong uri ng secret war. Marahil, ang tunay na mananalo ay ang bansang magpapakita na sila ang pinakapreparado sa isang labanan na hindi alam ng karamihan na nangyayari na pala. Ang next naman natin ay ang Mr. Cash. Ito, recommended ko talaga ito. Maliit din na kinakaltas nila sa loan. For example, dito, ang iniloan nyo is 1,500 pesos. Ang matatanggap nyo na lang is 1,365 pesos. Napakaliit lang na makakaltas, kaya good sa akin ito. Ang maganda pa dito, after 30 days pa ang repayment. At goods na goods din ito for emergency purposes dahil ang bilis din ng disbursement ng mga ilo-loan natin papunta pa sa GCash natin. At dito nga pala, meron pa silang reward system. At ang last ko na nga pala ay ang Tala.